So ayan guys, nandito kami ngayon sa Dimographics para magpa-carbon. At sinisimula na nga ni Kuya yung kanyang ginagawa. Kaya samahan nyo kami at tignan natin kung gaano kagaling si Kuya mag-carbon. Let's go! Na guys, at sinusukat na nga ni Kuya kung gaano kalaki yung dapat nalagyan ng carbon. Kanina, nung nag-umpisa pa lang siyang gumawa, hinihitgan niya yung pinapainitan niya na yung lalagyan niya ng carbon, which is siguro yun yung first method na ginagawa para at least maging madikit or dumikit yung carbon doon sa kanyang lalagyan. Tapos ang napansin ko kay Kuya, pagka gagamit na siya ng heat gun para dun sa carbon na ididikit niya, hindi niya masyadong dinidikit yung heat gun. Kasi siguro, kailangan konti lang yung amount na init na maano niya dun sa may carbon para hindi masunog or hindi ma-stress yung carbon, para pag dinikit natin dun sa didikitan, maganda pa rin yung kalalabasan. Saka isa pa sa napansin ko, kailangan kapag ikaw ay nagka-carbon, mahaba yung pasensya mo. Kasi unang-una, paulit-ulit mong gagawin yung yung method. Hindi pwedeng kapag na heat gun mo na siya, nainitan na yung carbon, ididikit mo na lang basta-basta. Hindi siya ganun. Ang gagawin doon is tatantyahin mo, titignan mo kung nag-flat, titignan mo kung walang bubbles. So paulit-ulit, kaya kailangan mo dito talaga ng mahabang pasensya para ma-perfect mo yung ididikit mong carbon dun sa pagdidikitan mo. Ayan guys, 'di ba nakikita naman natin paulit-ulit yung ginagawa ni Kuya. Hinihit gun niya, pinapainitan niya, tapos ipaplat niya. Pag hindi naging okay sa paningin niya, tatanggalin niya ulit. So paulit-ulit, ganun kabusisi yun. Many minutes later. Kuya Ryan ay seryoso sa ginagawa niya. As in, talagang nakapokus siya kasi sabi niya nga, hindi daw biro yung magdikit ng carbon. Once na nasunog o di kaya ay nasobrahan sa pag-iinit yung carbon na ginagamit o yung dinidikit, scratch na yun. So, gagawin nila doon, tatanggalin ulit lahat. Pagkatapos, papalitan ng bago, gagawin na naman ulit from the start. So ayan guys, patapos na at makikita na natin ang output ng part 1. Saka sa totoo lang guys, hindi naman talaga yung materyales yung binabayaran natin dito, kundi yung skills ng tao na gumagawa. Kasi kahit sabihin na natin na nakalatag na dyan yung mga materyales, kung yung gagawa or magka-carbon doon sa motor mo o sa sasakyan mo ay hindi naman ganun kagaling o hindi ganun well ka-skilled, nako, sayang ang materyales. Kaya ang binabayaran natin sa mga gumagawa ng mga ganyang trabaho ay yung skills at hindi yung materyales guys. Sabihin na natin na may part na binabayaran talaga yung materyales, pero mas, alam mo yun, mas binabayaran natin yung effort o labor ng isang tao na gumagawa nung pagkakarbon doon sa ating motor.
Diba? Akala natin tapos na yung ginagawa niya. Pero hindi, binabalikan niya ulit. Tapos ang ginagawa niya, ginagamitan niya ulit ng heat gun. Pinapainitan ulit yung mismong sticker o yung carbon para mas kumapit pa siya dun sa body na paglalagyan niya ng carbon. Diba? So guys, ito na yung output ng part 1. Approve na approve. Kaya na nga guys, after niyang matapos yung pagka-carbon sa part 1 sa may body, agad-agad kinakarbon na rin niya yung sa may bandang panel. Wala na siyang sinayang na oras. Saka kwento ko lang sa inyo guys, sobrang tagal na talaga namin pinaplano magpa-carbon. Ipa-carbon si Pichi kasi ang pangalan ng PCX namin ay Pichi. Grabe, ngayon lang talaga natuloy. Ayan na nga guys, at patapos na siya sa may part 2, which is yung pagkakarbon ng panel. After nyan, isusunod niya na yung dalawang gilid. Many minutes later. Nga, at sinisimula niya na yung part 3, yung dalawang side. Nung nakita ko na ginagawa niya na, oh my god, napakaganda. Iba talaga pag inaalagaan ang motor. Gusto mong pagandahin. Pag nakita mo yung magandang output, mapapasabi ka na lang ng wow! Later. So, ayan na nga guys, at tapos na, finally, tapos na yung pagkakarbon ng aming PCX. Oh my god, ang saya. So, ngayon guys, pwede ko nang sabihin yung words na to. Carbon Lodi! Carbon yan, Lodi. Oh, di nga, carbon yan. Sa motor namin. Carbon namin yung 70 tsaka carbon man. Ayun. So, nagkokos siya ng
1.8, no? Halagang 1.8 lang po, ma'am. So, lahat na yon. Mura na po yan, ma'am. Thank you, Kuya Ryan, sa paggawa sa motor namin. God bless. So, ayan na nga, guys. At kami ay magbabayad na para dun sa serbisyo na ginawa ni Kuya Ryan sa aming motor. Na kinarbon niya yung sa may gas tank, sa may gilid, tsaka sa may panel. So, yun. Solve na solve kami. Ganda. Uwian na. Ang swerte naman. Nakakita pa tayo ng cute na muni.